Okay, magandang hapon po sa ating lahat at panibagong vlogs na naman, panibagong reaction video patungkol po dito sa kabubuhan nitong si Auntie Claire Castro. Okay? Mamaya ipapakita ko sa inyo itong logic nito ni Auntie Claire Castro na sablay na pati itong si Sas Rugando Sasot na matalinong vlogger ay nakapansin at hindi niya kinaya itong mga pinagsasabi ni Auntie Claire. Okay? At pangalawa, ipapakita ko sa inyo itong video na nagpapapress briefing itong si John Vic Remulla at itong si Auntie Claire Castro sa mga bagong galaw nitong Malacanang. Okay? Ano na ba ang mga bagong galaw nila? Na meron po tayong napapansin na medyo useless itong mga programa nila at mga galaw nila kasi po, no? Walang kwenta. Walang kwenta talaga. Mamaya magre-react tayo kasi po itong si John Vic Remulla medyo parang hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kung alaman niya ang kanyang mga ginagawa, parang litong-lito pa siya sa kung ano ang kanyang gagawin. Okay? So yun po ang ating ipapakita ngayon sa vlog na ito Pero bago ang lahat, no, bago natin ito ipapakita, bago natin ito i-explain, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa na ganito na po ang mga nangyayari sa administrasyong Marcos, no? Na dapat hindi na natin ulitin itong bangag na ito, okay? Like and share na, like and share. Naka-like and share na ba lahat? And sa mga first time dito sa aking channel, if this is your first time na bumisita sa aking YouTube channel, ay paki-subscribe kasi libre na ang subscribe sa YouTube. Libre lang yan, walang bayad yan. Kaya mahalaga na mag-subscribe kayong lahat para lagi kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? Mahalaga yan. Okay? Okay. Naka-subscribe na ba lahat? Okay? So, eto muna. Pag-usapan natin ito. Kasi po, ang sabi po dito ni Sas Rugando Sasot when asked what she could say about the Pulse Asia survey, 48% of Filipinos don't trust the president in resolving the flood control crisis. Claire Castro said that means 52% still trust the president. I just cannot, Auntie Claire. Kasi po, na-shock itong si Sas Rugando Sasot sa sagot nitong si Auntie Claire Castro. Sablay. Sobrang sablay mo, Auntie Claire. Bakit naging 52% ang agree na meron pang trust ni BBM? Tingnan niyo yung datos, Auntie Claire naman. Ang bobo mo naman, Auntie Claire. Okay, ipaliwanag natin kasi nag-i-insist itong si Auntie Claire Castro na 52% ang may trust pa kay BBM dito sa bansang Pilipinas. Pero eto yon. Papaliwanag ko sa inyo lakihan natin ito. Yan. Yan. Tingnan nyo kung makikita nyo dyan, President Ferdinand Marcos Jr. Dito tayo sa big trust. Okay? Kung makikita nyo, meron pong nakalagay dyan na teka muna. Paano ba to? Meron nakalagay dyan big trust. Okay? Nakikita nyo big trust. Nakalagay dyan very big. 5 lang ang naniniwala kay BBM. Di ba? Ang big trust 25 ang naniniwala ni BBM. So meaning in total that is 30. 'Di ba? 30 lamang ang naniniwala kay BBM sa big trust and very big o sa big. Ang nakalagay dito cannot say if big or small, yung medyo neutral lamang at nalilito na wala namang para sa tingin ko ay parang hindi lang sila magko-comment kasi parang ayaw na nila sa administrasyon. 22. Okay? Dito naman, ilan ba ang mga hindi naniniwala na kay BBM? Okay? Kung titingnan nyo dyan,
Yung small, yung small ha, dito tayo sa pink. Tingnan nyo yung pink ha. Yung small is 26. Yung small ang trust ni Bongbong Marcos. Meaning to say, wala na silang tiwala. Dito naman sa very small, okay? Ano ba yung very small na yan? Very small o none. 22. Meaning to say, kaunti na lang ang tiwala nila kay BBM. 22. So kung i-add mo yan, 22 plus 26 equals 48 in total. So 48 yung hindi naniniwala. Tapos 30 yung mga naniniwala kay BBM. Pero meron mang 22 na cannot say if big or small. Yung neutral lang, hindi lang nagko-comment. 22. So, paano naging Castro? Paano naging ano yan? 52%. 'Di ba ang tanga mo, ang bobo mo? 'Di ba? 30 lang nga. Sinabi na nga dito na 30 in total yung walang tiwala kay BBM. 'Di ba? Sabi niya, ibig sabihin 52% ang naniniwala na maresolba ng Pangulo ang issue sa katiwalian. So majority pa rin po ng naniniwala sa kakayahan ng Pangulo. Fake news ka. Sa totoo lang. Okay? Ate Claire, fake news ka dito sa sinabi mo. Fake news ka. Paano naging 52%? Meron ngang 22 na hindi nagkomentaryo. Plus 45 yung small or no trust na walang tiwala. So 30 lamang. Okay? So, anong ibig kong sabihin? Nagtataka po tayo bakit itong si Auntie Claire Castro naging speaker pa yan sa Malacanang. Hindi naman marunong. Nakapasa ba ito ng statistics? Nung panahon na college tayo, meron man tayong statistics, di ba? Alam, simple, basic statistics lang yan. Kahit bata, alam yan, Auntie Claire. Basic math. Diba? 40 plus yung mga ayaw kay BBM. 20 plus yung yung wala, no comment kasi na sila. Pagod na sila sa administrasyon. O di, aabot ng 60 yung dismayado dito sa administrasyong ito. So 30 plus lang ang naniniwala kay BBM. 'Di ba? At alam ko naman yung mga 30 plus na yan, mga trolls pa yan. Umaasa ka pa, Auntie Claire, na si BBM maganda ang reputasyon sa bansang ito? Wala. Isinisuka na po ng taong bayan ang presidente mo. Sa totoo lang. Magprangkahan tayo ha. Ngayon naman, papanoorin natin itong video, itong press media update update po patungkol sa administrasyong Marcos. At tayo naman po ay magre-react. Kasama dito si John Vic Rimulya at itong si Auntie Claire Castro. Panoorin natin panoorin natin. Para naman fair tayo at tayo po ay magre-react dito. Okay, play, pasok. Clear na ang ating Pangulo ay nagbigay ng bagong prioridad para sa local government. Higil to sa sigaw ng tao para maibalik ang tiwala ng mga mamamayan. Para raw maibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino, no? Meron silang programa na ganyan. So ibig sabihin, para nyo na ring inamin na pumalpa kayo. Para nyo na ring inamin na dahil kay Bongbong Marcos, lumalaga na po ang flood control anomaly scandal, itong korupsyon. 'Di ba? Inamin nyo rin. So, sisisihin nyo pa yung ibang administrasyon dati na si Bongbong Marcos lamang po ang may kakayahan na talagang pinaimbestiga ang korupsyon sa Pilipinas. Hoy, Marcos, makinig ka. Nung panahon ni Duterte, walang masyadong korupsyon kasi hindi niya inapprove yung mga allocations, yung mga insertions na yan. Binito yan ni Duterte. Nung panahon mo na nagmamayabang ka, na nagbabasa ka sa mga
2025 national budget, anong nangyari? Ang dami mong pinalusot na allocation at mga insertions, ang tanga mo. Tapos sisisihin mo pa ang dating administrasyon? Ikaw ang dahilan bakit lumalaganap ang korupsyon sa Pilipinas. Bangag. Ay nako. Para sa ating mga pamahalaan. There is a crisis of confidence now between the people and the government. That was caused by the revelations of the flood control scandal. Ngayon na nakita natin, Walang tiwala ang taong bayan dahil sa flood control scandal na yan. Sino ang nagpalusot niyan? Sino ang nagmamayabang diyan? 'Di ba? Si Bongbong Marcos lang naman ang nagmamayabang diyan sa flood control. Tapos ngayon, nung nagmamayabang siya sa flood control, palpak pala, kinurap pala yung flood control. 'Di ba? Bakit niya inaprubahan yung budget na 2025? Tanga kayo eh. kung ano ang depekto ng ating budget, ang depekto ng ating gobyerno. Ginagawa lahat ng ating Pangulo para pumarehas ang laban. Tinatama niya ang mali sa DPWH, tinatama niya ang mali sa National. Ginawa niya na ang lahat, pero anong nangyari? 'Di ba? Ibig sabihin, inilabas na ni BBM ang kanyang pinakakayahan niya, pero hindi niya kaya. So palitan na natin yung presidente natin. Weak talaga yung presidente natin, sa totoo lang. Government at pinapalakas niya ang lokal na gobyerno. Kung titignan nyo, ang tawag namin dyan ay friction cost. Mas mataas ang friction cost sa national government kaysa local government. Kaya magbibigay siya ng kakayalang malaking kakayahan sa ating local government sa pamamagitan ng local government support fund at iba pang mga paraan. Kung titignan nyo, ang maraming proyekto ang nakalahad ng ating Pangulo. Unang-una dyan sa batay ng ating sa Department of Education, meron tayo nakalaan na 40,000 school rooms in 1 year. Si John Vic, kung mapapansin nyo, parang lasing. Parang lasing magsalita. Ewan ko lang. Na itatayo. Ito ay PPP project na ako hinihinarap ko sa ating. Comment ko rin dito kay John Vic Remulla. Wala rin akong tiwala dito kay John Vic. Sa totoo lang. Ano lang talaga si John Vic? Halik sa puwet lang talaga siya kay BBM. Kaya siya kinuha dyan. Pero wala. Irresponsable rin ito Pangulo at sa ating Private Sector Advisory Council na idayda na sa local government units yan. Nagagaranti ko kung nasa local government units daan yan, ang cost ng classrooms will go down by 40% at the minimum. And the local economy will be stimulated as well. Kinusap ko mga governor, kinusap ko mga mayor, yung mga highly in need sa mga classroom to school room to student ratio, at sila'y pumapayag. May din doon, marami tayong problema sa housing na gusto rin natin daan sa local government units na matibay na mararamdaman ng ating mga syudad na mabibigyan ng housing, lalo na ang ating mga pinakamahirap, mga informal settlers, yung mga rural informal settlers. Babalak natin gumawa ng communities para sa ating mga rural workers. Ang poorest of the poor ng ating bansa ay nasa agricultural sector. Ang balak natin ay palakasin ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng ibaba ang kanilang cost of living. Sa tingin namin, ang rural housing, urban housing, ay ito ay malaking bagay na... Maitanong lang, Remulla, nasaan na yung pangako ni Bongbong Marcos na 1 million pabahay kada taon? Sabihin mo na budol yun, di ba? Bakit siya nangako doon na hindi lang pala nagawa, di ba? Ay sis, wala talaga magagawa para maitawid ang bawat Pilipino mula sa kahirapan. Ito ang kakayahan ng local government. Ito ang kakayahan ng local government code. Pero sa ilalim ng ating Pangulo, pinalakas niya ito, nilagay niya ng pondo at bigyan niya ng tiwala na ang local government mismo ang siya mag-uusad ng national development. Yan na po. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. To Secretary Remulla, you said that the LGUs will have a bigger role in basic services. How will this look alongside the new provision in the 2026 GAA that bans political involvement? Will the DILG have anti-EPAL guidelines?
Anti-EPAL guidelines are enshrined already in the laws of the Itong administrasyong Marcos, gumawa raw sila ng anti-EPAL guidelines. Okay? Ito po ay para sa mga LGU, okay? Local Government Unit. Meaning to say, gumawa sila ng anti-EPAL guidelines para ito sa mga mayors, yung mga sino yung mga nagtatrabaho doon sa local government unit para mabantayan yung mga kabalastugan. Okay? So, anti-EPAL guidelines ang term nila. Ang tanong, magiging epektibo ba ito? Yan ang pinakatanong ha. Kasi, kung itong anti-EPAL guidelines na ito ay gagamitin na naman na ituturo na naman itong LGU ng administrasyon sa kapalpakan ni BBM, wala pa rin. 'Di ba? Kung palpak ang presidente natin, kung pumalpak siya, ituturo niya yung LGU, kasalanan sa LGU, kasalanan sa LGU. Yun ang aking duda diyan sa anti-EPAL ha. Kasi itong administrasyong Marcos mahilig ito naman turo. Kasalanan nila ituturo nila sa iba. Itong anti-EPAL guidelines, good luck mga LGU na lang talaga. in the rules of the DBM and the rules of the Office of the President. Ang anti-EPAL guidelines naman klaro na. Pag may violation ng mga politicians, ang tinatawag namin ng mga mamamayan na picturean, i-post sa Facebook at pwede namin imbestigahan. Bawal ilagay ang pangalan. Yan ang isa ko pang comment diyan bakit i-obliga nyo pa yung taong bayan? Itrabaho ninyo yung gobyerno Kayo yung magbantay. Ano ba? Hindi na lang kami magtatrabaho, magbabantay na lang kami sa mga kapalpakan ng gobyerno? May mga trabaho yung tao Bakit namin picturean? Kayo yung magbantay. Gumawa kayo ng agency na magbantay sa mga kabalastugan ng gobyerno. Hindi po tao yung pagbabantayin ninyo. Ay nako, ewan ko na lang. Na silang nagpagawa. Bawal lagay ang kanilang logo, bawal lagay ang kanilang picture. May basic guidelines ang ano nakalagay doon. Project, date awarded, date to be started, contractor, date to be finished, at source of funds. Ayun lang. So, yung anti-EPAL campaign, hindi sa amin nakasalalay yan, kundi sa mamamayan. I-report nila para magawa namin ang action. Thank you. For Secretary Mulya po muna, mag-follow up lang po kami regarding po dun sa anti-EPAL provisions. Kanina po in-encourage nila yung mga citizens na i-report kung may magva-violate na LGU. Ano po ba yung possible sanction na pwedeng kaharapin ng mga magva-violate ng anti-EPAL policy? Marami yan Everything from... Ano ba ito? Titignan ko yung... Marami raw, pero wala silang nabanggit. Propaganda na naman ito Pananakot ba? Na wala namang... Sus! Ay nako. Meron kami mga administrative cases na pwede file sa kanila. Anything from suspension to preventive suspension to yung marami, puro admin case ang pwede file sa kanila, hindi criminal. Tapos, bali ngayon po, pwede na po mag-report. So, meaning to say, if ang isang LGU na part sa government, if nag-corrupt sila, hindi mo ma-file ng criminal case? Admin case lang? Wow! Ay, nako. So, pipiliin na naman. Yung mga LGU na maka-Duterte, yun na lang target ninyo. Nako, pamumulitik ka na naman. Ngayon yung mga tao. Pwede na. Pwede na. Saan po kaya pwede? Mag-post lang naman sila, makikita kagad namin yan Diba? Siguro pag-aaralan namin yung buhay yung isumbong sa Pangulo, pero na DILG level, para doon nila pwede i-report talaga kung sino yung nag-e-EPAL ng gusto. Thank you po. Secretary Mulya, follow-up lang dun sa EPAL politicians. Yun pong sinasabi ninyo na suspension, yun na po ba yung pinakamabigat na penalty for the EPAL politicians? And is that enough to discipline them? Well, we can, kung
recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. So there's still a possibility na masampahan Recidivist. sila ng... Depends on the appreciation of the ombudsman. Kung recidivist na talaga. Kasi minsan yan, sasabihin mo na, tapos tuloy pa rin sila. Minsan sabihin nila hindi sila. Pero the mere fact, kung makita nila yung mukha nila doon, dapat it's their obligation na tanggalin yan eh. Diba? Kasi may anti-Apple campaign na nga. Okay. So does it mean na there's... So kung merong anti-Apple policy, wala na. Tanggal na si Bongbong Marcos dyan. Apple yan eh. Gumawa pa kayo ng anti-Apple campaign na matatamaan rin yung presidente nyo. Ewan ko na lang. to a possibility for them to be removed from the post? Di siguro ganun ka, ano. Ang removal from office is basis of graft. Most often not graft or other severe forms of violations. Pero yung suspension, I think, is already a grave punishment para sa mga ganyan. Sir, last na lang, do you see the need for legislation to make more, ano ba, mas mabigat Para na may ngipin sanction? talaga, no? No, I believe so. Dapat gumawa na sila. Kasi sa ngayon, yung anti-Apple campaign was only born out of sa frustration ng mga tao in the last 15 years. So wala pa tayong codified conduct para dyan sa anti-Apple campaign. It'd be a great help if the national legislature made steps para talagang mabawal yan. Thank you, Sec. Thank you po. Last two question po pala. Tuesday, new DCWB. To Secretary Remulla, sir. Sir, we understand ang budget ng DILG for this year is about 308 billion pesos. And big part of that is mapupunta sa Philippine National Police. And we know also na parte rin ng budget ng PNP yung intelligence fund nila. So we just wonder, sir, kung paano nagagamit itong intel ng PNP considering na up to now, hindi pa natin nakikita si Zaldico, wala pa rin si Harry Roque, hindi pa nahuhuli. Nandyan pa rin nakakawala si General Bantag, hindi pa rin nahuhuli. Bakit idadabay mo si Harry Roque? Na alam mo naman na pamumulitika yung binabato nila kay Atty. Harry Roque. Epal rin ito eh. Ano kaya ang posible nating maging development sa mga wanted persons na ito this year? Well, mas mabuti siguro na si General Nartates ang tanong niyo para dyan. Kasi siya ang may control ng Intel Fund ng Sinabi pang wanted person. Para sa akin, hindi naman wanted si Atty. Harry Roque. Kasi kung wanted yung tao, nagpapakita naman sa social media araw-araw. Tapos, sinasabi naman ni Atty. Harry Roque kung nasaan siya. Alam naman natin kung saan siya. So bakit nagiging wanted siya, di ba? It's just that pinagtripan lang siya dito sa administrasyon na ito dahil sa pamumulitika. But you're gonna have to commend the PNP also kasi kung ayon sa latest survey, nung nireform natin ang lahat ng processes, ang guidelines, ang codes of behavior, the PNP now enjoys the highest trust rating ever according to Okta. I think we're almost at 80% trust rating sa mga pulis ngayon. So yung cherry picking na nakikita natin sa mga kukunting taon na yung 3 taon sinabi mo, does not reflect on the overall performance of the PNP. Focus crimes are down, index crimes are down, smuggling is down. Lahat ng mga major accomplishments ng PNP makikita nyo na. And the discipline and the morale of the PNP is higher than it's ever been. Mas professional silang yan. Yes, sir. We acknowledge naman, sir, yung kanilang ibang accomplishments. But these 3 persons, sir, are valuable. Yes, Valuable Zaldico also. is abroad. We suspect na nasa Portugal siya. Information namin ay meron siyang Portuguese passport out of an immigration clause na nilagay nila. Ang information namin ito ay 10 years old pero i-verify pa namin. Pero nagbigay na instructions sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila. Kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries.
Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Pagdating kay Harry Roque, cancel na ang passport niya. So it's only a matter of time na papabalikin na siya dito. As far as Bantag is concerned, he is last track to be in the Cordillera region and we are closing in on him. Last, sir, Ivan Mayrina po muna. Okay po. Kat Domingo, ABS-CBN. Sir, just on the extradition of Zaldico, do we have a specific timeline as to when the president expects him to be back in the country? Siguro DFA yung tanong nyo. Sila makakalam yun. Right. Sir, more details lang because it's a big issue for a lot of Filipinos here. Ito pong, is it the first time that the Philippines is going to ask for the return of a Filipino from a country where we don't have an extradition treaty? As far as I know, yes. But that's, you cannot quote me on that in verbatim kung factual ang sinabi ko. But as far as I know, yes. Yun lang. Sir, we know you're very close with the ombudsman. You have a personal relation with him. And I know that you discuss Kilala things ko- as well at matagal ko na- home. Matagal ko nang kilala. Aba. Sir, ano po yung ibang options ng Pilipinas in terms of apprehending Zaldico aside from applying for an extradition treaty? Si Secretary Toledo ang head ng Mossad ng Pilipinas ngayon. Siya nang bahalang dumakip sa kanya. But no, we do not practice the extrajudicial means of acquiring jurisdiction over a person. So we will always go through the valuable, do the rational, legal, and acceptable ways of acquiring jurisdiction over a person. Sir, last from my end. Sir, follow-up ko lang po. Yung alleged arrest warrant against Senator Ronald De La Rosa because you mentioned... Alleged pa rin siya hanggang yan. Sir, pero kapatid niyo po yung nag-announce na meron. Oh, sabi niya. Pero as far as I'm concerned, wala pa ako nakikitang formal copy of a warrant of arrest or request for an arrest from the ICC. So just to make it clear, the DFA, neither the DFA nor the LGU, the DILG, PNP, nor the Center for Transnational Crimes have received a formal copy of the warrant of arrest. However, there are several people who claim to have seen a copy, but the formal copy has not been yet shown to us. So, as far as we are concerned, wala pa talagang warrant of arrest. Sir, sorry, pahabol na tanong, phone-in question. Ano daw po yung inyong reaction with regard to the alleged corruption in the Bureau of Fire Protection, given that it was mentioned earlier that LGUs will be receiving about 1.49 billion pesos in fire code fees? Yes, yung fire code fees yan, it does not go to the LGUs. It is paid to the LGUs and the LGUs remit it to the National Treasury, which is then used as a trust fund for the BFP. Sir, yung kumikickback daw po yung mga taga-BFP sa pagbili ng fire extinguisher at iba Oh pang yes, equipment. 100%. In fact, naglagay na kami ng special task force. Bumili na kami ng 14,000 body cameras, several thousand of which will be attached to the mga fire inspectors. So may script na sila. May sasabihin na andito po kami para sa fire inspection. Ito po ang pwede namin sabihin, ito po ang pwede namin gawin. Lahat ito naka-body camera. So, upon inspection, sasabihin niya kung ano nakikita nila. Kung wala silang makitang violation, right there and then, kailangan ibigay na nila yung certificate and yung digital copy is to follow. So, wala nang delay. Kung sisitahin nila yung fire extinguisher, dapat sitahin nila properly, sabihin nila kung ano ang defect, pero hindi sila pwede mag-recommend kung ano ang bibilihin na fire extinguisher. Ilan pong officials ng BFP are we looking at? 100% of all fire safety inspectors. Ilan yan, Yusek? Around 10,000 all over. Sir, sorry, I mean, ilan po yung iniimbestigahan natin? Persons of interest natin na- Ngayon, ang formal inimbestigahan namin is the former Bids and Awards Committee last year and the several personnel from the QC Fire Department and from the NCPRO and the general leadership of the BFP.
Para po sa huling katanungan, Ivan Mayrina, GMA7. Yes, Secretary, by empowering the LGUs in the implementation of infrastructure projects, we are giving them a bigger say, which means a bigger discretion that was previously exercised by district representatives. So as a former local chief executive, sir, how are mayors or governors better than district representatives as custodians of public funds and as implementers of projects? Well, first and foremost, they all want the same thing. Gusto naman nila ma-develop ang kanilang lugar. That is their mandate and that's what they are after. Yung mga congressman naman, hindi natin mamasamin na gusto na talaga gumawa ng basketball court, gusto na gumawa ng kalye, gusto na gumawa ng water impounding area. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam na natin yan. Kung sila po ay gumagawa ng ganyan, hindi man nila trabaho yan. Ang taong bayan, ang tingin namin dyan, no, alam na. Bakit sila nakikialam dyan sa gumagawa sila ng proyekto na gumagawa lang sila ng batas? Diba? Kasi nakasanayan na yung mga kickback. Pare-pareho lang ang intensyon. Ang pinagkaiba dyan na yung friction cost. Just to give an example, sa Cavite noon, gumawa kami ng 16 schoolroom building sa isang munisipalidad doon. Ang cost namin was 21.5 million. Something like that. Mga 21 plus million. Gumawa ang DPWH exactly the same. 16 schoolroom building 1 kilometer away. Ang cost sila was 36 million. So makikita mo yung friction cost. For exactly the same product, ang ginagawa ng local government at ginagawa ng DPWH nung panahon na yon, ang price difference nila is 40 to 50% difference. So naniniwala ko kung habang may reforms na ginagawa sa DPWH, ang local government ang best venue para makuha natin ang maximum benefit para sa mga katauhan. And what accounts for that friction cost? Yun ba yung, well, corruption? Well, that's the other word for friction cost is corruption. Thank you. Okay. Salamat po. Yun ang po huling katanungan niyo, Secretary. Maraming salamat, Secretary John Vic Remulla, and of course to DBM Secretary Rolando Toledo. Maraming salamat sa inyong mga pagpapaliwanag at napakaliwanag. Salamat po. Opo. Thank you po. Thank you, thank you. Thank you everyone. Thank you. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, ano po ang guidance ng Malacanang sa Independent Commission for Infrastructure? Because I understand even Special Advisor Azurin mentioned that they are planning to send a formal letter to the Office of the President for clarification and guidance as to what will happen to ICI. Kasi kailangan din naman daw mag-prepare ng mga hinire nila ng mga tao. Sa ngayon, wala pong anumang panag-uutos pa ang Pangulo, kundi ipagpatuloy pa rin ang kanilang mandato, ipagpatuloy pa rin ang kanilang pag-iimbestiga, at maging fact-finding committee pa rin po sila. So kung sila po ay susulat sa Pangulo, hintayin po natin ang kanilang panawagan sa Pangulo para po masagot naman ito ng Pangulo. But does the President plan to replace the 2 commissioners who resigned from ICI? Wala pong nakakarating sa akin, on my part, on my end, wala pa po sa ating ipinaparating na anumang update kung magkakaroon po ng replacement. Pero ngayon po ba, last na lang po, may na-mention po ba si Presidente if there are plans to abolish ICI considering na marami na nga po, na-accomplish na nila yung ilan dun sa mga mandates nila? Sa ngayon po, wala pa rin pong ipinaparating sa atin. Siguro po kapag nakapagbigay na po ng letter si General Azurin at nasagot po ng Pangulo po, bibigyan ko po kayo ng update. Sunod po na katanungan, Jean Mangaluz, Pulsar.com. Good morning po, Yusek. May timeline na po ba yung gawa ng mga agencies ng mga anti-Apple
guidelines? Kasi diba task sila to make one. Tapos, meron din po bang specific na hinahanap yung Pangulo about these guidelines? Sa ngayon po, makikita po natin kung ano po ang nais ng Pangulo. Nakalagay po mismo sa 2026 GAA na patungkol po sa anti-EPAL. Paunti-unti po na gusto ng Pangulo ma-resolba ang issue na ito. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin. Pero paano yan undeclare? Si Bongbong Marcos, EPAL eh. Yung anti-EPAL nyo, si Bongbong Marcos ang mabibiktima dyan. Di ba? Kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Tinanong ko po kanina yan kay Sec. John Vic at saka kay Secretary Toledo. Tingnan po natin ang mga guidelines. Pero ang nais po ng Pangulo mas mabilis na panahon. Maayos po ito. Salamat po. Sunod po, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. Reaction lang po from Malacanang with regards pa rin po sa guarantee letters. According to Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mahalaga daw po na maitama yung statement ng Department of Health na hindi naman daw po kailangan ng guarantee letters doon sa mga ospital na pinatatakbo nag-operate under DOH. But sa Baguio City alone, according to the Mayor, katuwang doon ng mga pasyente na nangangailangan ng pambayad ng ospital yung guarantee letters and kailangan daw pong ilahad yung tunay na sitwasyon on ground. Your thoughts, Yusek? Actually, nadinig ko po yan, maliban po sa statement na yan na natin nabasa, nadinig ko po ang kanyang interview. Ang sinabi po niya ay sinungaling si Secretary Ted Herbosa sa pagsasalita na hindi naman po nagre-rely ang DOH hospitals, especially with regard to basic accommodations sa guarantee letters. So bago po siguro magsalita ang isang tao na sinungaling, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? Tandaan po natin, itong anti-EPAL bill na nasa 2026 GAA, pinasimulan po ito ng Pangulo. Wala pa po itong anumang administrasyon na nagpapa-implement ito. Pero ngayon, nagiging usap. Another pagmamayabang na naman. Hindi pa nga nyo yan ginagawa, hindi pa nga yan epektibo, nagmamayabang na kayo. Yan ang problema sa inyo. Pandalyan po ang gusto ng Pangulo. So, hindi pa po nasisimulan, papa-implement pa lang po, sinisiraan na. Una-una po, yung guarantee letter, alam na kasi namin kapag ang Pangulo ang gumagawa ng mga programang ganyan, alam kasi namin na palpak na yan. Look at what happened sa ICI, di palpak rin, di ba? 26 pa lang po ito ipapa-implement. So dapat malaman po mismo ni Mayor Magalong yung timeline. Dahil kung nakaraan po ay may mga guarantee letters, kaya nga po siguro sandamakmak yung mga guarantee letters na in-issue ng Baguio City. Kung sa tingin po niya to ay pang-EPAL, bakit kaya ang dami rin niyang guarantee letters? Ang mga guarantee letters po ay hindi naman po talaga sana maggamit ng mga politiko. Inamin ni Mayor Magalong na ang guarantee letters ay ini-issue ng Baguio City, pero ang pondo ay galing sa mga senador. Sino po kayang senador ang tumutulong sa kanila? Ito po kaya yung kanyang mga na-endorso ng eleksyon. Ibig po rin po sabihin ang pagtulong ng mga senador dahil sa pondo nito ay pang-EPAL lamang. Nakausap po natin si ASEC Albert Domingo patungkol po dito sa BGC or rather BGH or Baguio General Hospital. According to Baguio General Hospital MCC, ang mga guarantee letters daw po na naibigay po sa kanila ay inisyu ng Baguio City gamit ang pondo nila, hindi gamit ang pondo ng DOH. Dahil kung pag-uusapan po natin ang timeline ng zero balance billing, lahat po ng DOH hospitals sa basic accommodations, hindi po kailangan ang guarantee letters. So sa mga constituents ng Baguio City, kapag kayo po ay pumunta sa BGH, dahil yan po ay DOH hospital, kapag kayo po ay nag-avail ng services para sa basic accommodations, di nyo po kailangan ang guarantee letter. Ang sinasabi lamang po kasi ni Sec. Ted Herbosa, kapag binanggit po natin ang guarantee letter, it means may naggagarantya. Kapag kayo po ay umutang at meron kayong garantor, yung garantor, kapag hindi nakapagbayad yung umutang, yung garantor ang hahabulin.
So kung sino man po ang guarantor nito, nagbigay ng guarantee letter, ang nais lamang po sabihin ni Sected, yun po ang magbabayad. Hindi po manggagaling dapat ang pondo na yan sa DOH. So kung mag-i-issue po ang mayor ng Baguio City ng guarantee letters, siguraduhin po nila na may pondo po sila. At kung ano po ang magiging usapan nila sa mga private hospitals, hindi po natin hahadlangan yan. Unang-una, pangalawa po, may mga pagkakataon po na nadidinig po natin ang kadalasan ngayon, ang negatibong mga reaksyon ng mayor sa pamahalaan. Maingay po siya ngayon, wala man po problema at nadidinig po yan ng Pangulo. Pero sana po ay naging maingay din siya nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo, nadamay na naman si Duterte dyan. Epal talaga itong babaeng ito. Alam nyo, kaya bumababa ang trust rating ni BBM dahil dito sa babaeng ito. Tira ka kasi ng tira sa mga Duterte. Tingnan nyo na ano nangyari kay Bongbong Marcos ngayon. Wala nang naniniwala. Alam mo, Bongbong Marcos, tanggalin mo itong babaeng ito. Gusto mong tumaas yung rating mo. Yun po ang huling katanungan niyo, Sec. At bago tayo magtapos, Pangulong Marcos Jr. nasa United Arab Emirates na. Bilateral relations sa Hindi kami interesado dyan sa mga update dyan ni BBM kung nasaan siya. Okay, so ayun, narinig nyo po ang mga pinakabagong gagawin ng Administrasyong Marcos na alam naman natin, kaduda-duda po itong mga bago nilang mga programa na magiging palpak na naman ito, no? Kawawa nga ang taong bayan dito na itong mga programang ito, di syempre ano ito gumagastos rin ito ng pera ng taong bayan di ba? So habang gumagastos sila ng hindi naman ibig sabihin na tayo ay tutol kaagad sa mga gagawing hakbang ng executive, no? Itong Malacanang. Pero kasi alam na natin kung saan pupunta Itong mga anti-EPAL, yung mga programa nila, useless kasi ito 'Di ba? Useless ito Nagiging useless kasi po sana binabantayan yung 2026 national budget. Dapat binasa ni BBM. Alam ko, ginagawa nila yung anti-EPAL na yan para iwasan ang korupsyon. Paano maiiwasan yung korupsyon? Inapprove nyo na rin naman yung mga allocables, yung mga insertions, yung mga project na posibleng ikakahamak ng mga binigyan nyo ng chance ang mga magnanakaw na magnakaw. Kung binito nyo yung mga mga allocables at insertions dyan, hindi nila mananakaw. Sabi nila, no? Yung mga gamit ninyo sa bahay ninyo, no? Ingatan nyo. Huwag nyong bigyan ng pagkakataon na yung mga magnanakaw makapagnakaw. At yan dapat ang gagawin ng gobyernong ito. Kaso, ang problema ng gobyernong ito ni Marcos, Administrasyong Marcos, kung saan pumalpak sila, magtuturo yan kung sinong may kasalanan. Ituturo yan, Duterte. 'Di ba? Kasalanan nila, pero anong nangyari? May nakulong bang mga congressman? Wala, kasi kasabwat nila lahat congressman. Kaalyado nila lahat congressman. Di syempre. Ngayon, na si Zaldico ay isiniwalat na ang mga kabalastugan nila dyan ni Zaldico, nila ni BBM, nila Sandro, nila Ipeliza. Anong nangyari? Hugas kamay sila, turo sila ng turo. Wala. Kaya si BBM, kaya bumabagsak ang kanyang rating, Auntie Claire. Okay? Hindi nyo mabiblame. Huwag nyong guluhin ang utak ng taong bayan. Nasasabihin nyo, 52% pa naman yung taong bayan na may trust kay BBM. Hello! Huwag kang gumawa ng fake news, Auntie Claire. Mag-aral ka. Di ka marunong sa statistics. Bangag ka. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, no?
mag-comment po kayo kung ano po ang inyong mga nararamdaman dito sa Administrasyong Marcos. Babasahin natin yan, okay? At don't forget na i-like at saka i-share itong vlog na ito para naman guys, marami po ang makaalam, no? At malalaman po ang mga kabalastugang ginagawa nitong administrasyong ito, okay? And also guys, sa mga bago pa lang dito nanood, no? At na bisita nyo ang aking channel, subscribe na rin kayo, okay? Para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. And imagine, walang bayad ha kapag makasubscribe kayo. Okay? O, kapag nakasubscribe na kayo, ano yan, makikita nyo na lagi yung mga videos ko. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Sana ma-impeach na yan si BBM. Bye!